nung time na yun, nung nasa seminary pa ako, second year, first year ko, more on giving information. Pero as times goes by, sabi ko, parang hindi nag-work. What's up mga pinagpala? Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, click mo na yung subscribe button. Libre lang naman yan. Kung meron kang mga opinion, pwede mo rin ilagay yan sa comment section. Ang ginagawa nun, sinasabi mo sa YouTube na gusto mo yung mga ganitong klase ng usapan. At ang ginagawa naman na sa akin, nalalaman ko kung ano pa yung mga gusto mong klase ng usapan. Paano na-shape ng theology mo yung way kung paano ka mag-disciple. Sa akin yun, yung na-share ko yung yun nga sa akin. I learned to trust God doon. So, dati, nung nagde-disciple ako, more on giving information kasi I observed that the disciples na tinap ni Jesus maging disciple niya, kinol na Jesus na maging disciple niya, very familiar sa Tanakh. So, sa 5 books of the Bible. Kasi from generation to generation, God instructed them to teach their sons and daughters sa word ni God. And Jesus knowing them, alam nila that they will be coming a Messiah. So, Familiar ayun, na sa kaya kanila more yun, on no? giving, oo, kaya sabi ko, nung time na yun, nung nasa seminary pa ako, second year, first year ko, more on giving information. Pero as times goes by, sabi ko, parang hindi nag-work. And that's the time na nagpa-training din outside sa Bible school, and then na-disciple din ng Tagafu, which is si Kuya Chan nag-disciple sa akin. And dun ko na-understand na yung knowledge is lagi lang siya nandyan. Pero if nakita nung dinedisciple mo how you live out the Word of God dun sa quiet time mo, dun siya mako-compel to be a committed disciple, faithful, available, and teachable disciple. So, ayun. So, right now, ako talagang inalagaan ko din yung faith ko on my private closet. Kung paano ako mag-surrender kay God. So, ayun, dati babasa lang ako ng Bible. Grabe, hanapin ko pa yung Greek niya, ganito, ganyan. Maganda siya. Pero on my personal life, mas effective sa akin when I just sit, pause, and then pray that God speak out into my heart. Ako And din teach eh. me. Actually, guilty rin ako sa ganyan dati, even sa pag-share ng gospel, na yung parang, kailangan masabi ko lahat yung mga important na parts, ganyan, mapaintindi ko siya, ganyan, kailangan mahaba yung explanation ko para maintindihan niya, kailangan complex, ganyan. Pero, alam mo yun, parang yung, yun yung yun yung kagandahan sa gospel, no, na parang hindi mo siya kailangang pakomplikaduhin. Na sabi nga ni Jesus, even yung children may intindihan yung gospel eh. Alam mo yun? Yun talaga, actually, yun pa nga sabi niya eh, yun yung requirement para makapasok sa kingdom of heaven, yung childlike faith, no? Alam mo yun, kaya parang sabi ko, nakakorek din yung heart ko na minsan. Tapos may mga times din na mag-share ako, ganyan. Tapos, alam mo yun, parang hindi naman ganun kaganda yung pagkaka-explain mo, ganyan. Pero, nag-hit sa heart ng tao. Alam mo yun, ibig sabihin kasi, kumbaga, siguro kung isa-summarize ko yung gusto ko sabihin, parang, ngayon, nagli-live na ako ng space para sa mag-work yung Holy Spirit. Ganun. Kumbaga, parang, more on, alam mo yan, I surrender na lang sa Kanya na, ito lang, Lord, simple lang, nag-obey lang ako sa'yo, tapos, ikaw na bahala doon. Ganun. Yeah. So, ayan, tama. And then ako, to balance din, kasi I like to balance things. So,
hindi ko sinasabi na ano, hindi ko nagagamit yung pagiging ano, Bible school student ko. Mm. So ano, when it is needed, Yeah, yeah. ginagamit ko siya. Yeah. So, pag ako nag-share ako ng gospel, dati hindi ako nag-share ng gospel na ano, na 4SL agad. Mm. I ano, talk conversationally kasi I see them someone na hindi naniniwala kay God. Mm. Ganun ako. And then, kapag yung person maraming question, I give information Mm. and then rely God sa decision niya. Kasi it's very important to give answers din dun sa mga question nila. Kasi ayun yung need nila. Katulad nga nung ano nung blind man sa amazing question o MC Mm. squared. Sa amazing question, ano ano yung gusto mong gawin ko para sa iyo, sabi ni Jesus, di ba? And then, ganun din. Every person has a need. And Mm. those people na eager na nag-ask, ay yung need nila, informations. So, dun pumapasok yung pagiging ano ko, Bible school student na God, the universe is intellectually designed by an intelligent mind. So, i-connect mo talaga. And then, kapag Bro, nawala yung audio mo, bro. hello, hello. Yan. Okay na. Hello. Hello. Ayan. So, ayun, Jesus Christ is the only person who claimed to be God that Mm. died for every human to be saved and rose again to embody that everyone will be saved by His blood, by His precious and holy blood. So, Yeah. doon ko lang siya pinapasok. So, balance lang din. So, Yeah. yun, Same din eh. Kumbaga, kinuwento ko. ano eh, tama yung inaano mo na parang i-address natin kung ano yung need. Just like Jesus, 'di ba? Parang inaabot ni Jesus kung saan yung level, Sa mga kung Pharisee, di saan ba? kung saan kung saan ka kung saan ka niya kayang abutin. Abutin ka niya sa level na kaya mo. So, ako gano'n din, parang So, if there are ako naman kasi medyo nerd naman ako sa apologetics. So, gano'n. Para uh, tsaka sabi ko kasi it works hand in hand talaga, eh. Kumbaga mahalaga talaga na, mm, kung ikaw ay magiging missionary, talagang mag-she-share ka ng gospel, mahalaga na meron kang at least basic na knowledge on how to reason out our faith, eh, ayun. oo. Tsaka, So ano, gradually, ano, adding some skills. oo. Kasi you're just being a good steward sa binigay sa iyo ni God. Eh, So, ayun. meron palang mga YouTube videos pa na sina yung YouTube diyan. Comment mo nga kung nagustuhan mo.